Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Naniniwala ba kayo na hindi matatapos ang isang kasamaan kung gagantihan mo rin ng kasamaan? Ako nga pala si Leslie at isa akong tindera ng bangus. Pero kahit tindera lang ako, maganda at kutis porselana naman ako. Nasa mid-50s na ako sa kasalukuyang taon. Madalas ako noon sa palengke at nakikipagkumpetensya sa mga kapwa ko tindera para lang maubos ang aking mga paninda. Ako noon ang pinakamabilis na nakakapagpaubos ng paninda, gawa ng maboka at magaling akong kumausap ng mamimili. Ngunit lahat na yata ng swerte ko noon naubos na dahil sa isang tao na sumira sa aking negosyo. Kaya naman naisipan ko na gumanti. Ngunit huli na nang napagtanto ko na mali ang aking ginawa. Kung napapaisip kayo kung ano ang nangyari, ipagpatuloy niyo ang pakikinig sa aking kwento. Simula pagkabata, natuto akong tumayo sa sariling mga paa. Turo kasi sa akin yon ng mama ko. Wala na kasi kaming ama at dalawa kaming binubuhay ni mama. Hindi ko na nagawa pang mag-aaral noon dahil sa hirap ng buhay. Sabi ko rin noon kay mama, tutulong na lang ako sa kanya. Ma, si Thea na lang ang pag-aralin niyo. Matanda na rin po ako para dyan eh. Tumango lamang si mama sa sinabi ko at ang bunso kong kapatid na si Thea ang siyang pinag-aral ni mama. Sa murang edad natutunan kong kumita ng pera. Sumasama ako sa palengke kaya naman minana ko ang pagiging maboka ng aking ina. Ngunit nang tumungtong sa high school si Thea, nagkaroon ng sakit si mama. Lumala ang karamdaman ng ina namin hanggang sa hindi na niya nakayanan pa. Nang mamatay si mama, ako na ang tumayong magulang sa kapatid ko. Ang dating pwesto niya sa palengke, ako na ang nagpatuloy. Dumadalaw-dalaw naman noon sa amin si Tia Amalia. Nagbibigay din siya sa amin kahit konting tulong. Si Tia Amalia ay kapatid ni Papa. Siya ang tumutulong sa amin ang kapatid ko nang mawala si mama. Kapag walang-wala kami, sa kanya kami humihingi. Kapag may kailangan kayo ay sabihin nyo lang sa akin. Huwag kayong mahihiya. Abay tayo-tayo na lang ang magtutulungan. At ikaw, Thea, magbutihan mo ang iyong pag-aaral ha? Nang sa ganun hindi masayang ang sakripisyo ng ate mo. Tumango naman noon si Thea sa sinabi ni Tia. Alam naman po yan ni Thea, Tia. Di nyo na po siya kailangan pagsabihan. Responsable naman po ang kapatid ko, hindi gaya ng ibang kabataan. Masama akong tinignan ni Tia at napabuntong hininga pa siya. Abay, sinasabihan ko lang si Thea. Ayoko magkasira kayong magkapatid. Tsaka ikaw, Leslie, kailan ka ba mag-aasawa? Para naman may katuwang ka na sa buhay. Natahimik ako sa huling sinabi ni Tia. Sa totoo lang hindi pumasok sa isipan ko ang pagnonobyo o di kaya naman ay pag-aasawa. Lalo na ang pumasok sa isang relasyon. Bigla namang sumingit sa usapan si Thea. Naku Tia, tatanda yatang dalaga yang si ate. Abay inaayawan ba naman ng mga manliligaw niya? Kesyo abala daw siya sa mas mahalagang bagay. Napakamot ako sa ulo dahil sa sinabi ni Thea. Masama ko pa siyang tinignan ngunit hindi niya nakuha ang nais kong sabihin. Tuloy-tuloy lamang siya sa pagsasalita kahit na nilalakihan ko na siya ng mga mata. Kaya naman pinutol ko na ang kanyang sasabihin. Kasi abala naman talaga ako. Tsaka sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Baka imbis na makatulong, mas dumagdag pa sa sakit ng ulo ko. Ayoko nang magkaroon pa ng dagdag problema. Baka mapaagang pagputi ng buhok ko. Natawa si Tia at napailing pa siya sa sinabi ko. Abay may punto ka rin naman Leslie, ngunit hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Siyempre pipili ka ng lalaking iibigin mo. Bakit yung mamahalin mo ba yung walang silbi? Nasa iyo din ang pagpapasya. Hindi na lang ako kumibo sa sinabi ni Tia. Wala naman kasi talaga sa isip ko ang pag-ibig. Pakiramdam ko noon, hindi yun totoo. Ayoko rin maranasan noon na masaktan at takot akong maiwan sa ere. Ang sarap kaya magmahal tapos iibigin ka rin ng taong pinili mo. Araw-araw ipararamdam niya sa iyo kung gaano ka kahalaga. Biglang piningot ni Tia ang kapatid ko. Aba, tumigil-tigil ka riyan at tupagin mo yung pag-aaral mo at hindi yung pagmamahal na yan. Bakit pag hindi ka nakapasa, mapapakain ka ba ng pagmamahal? Ang sagot ay hindi. Gutom ang aabutin mo, lalo na kapag wala kang diskarte.
Napasimangot ang kapatid ko sa sinabi ng tiyahin namin at napakamot pa siya sa ulo. Sinasabi ko lang naman kay ate Tia, mag-aaral po ako ng mabuti kaya wag po kayong mag-alala. Wala din po sa isipan ko ang magnobyo na agad. Tama na yan. O siya, dito na ako. Yung mga bilin ko sa inyo ha, wag niyong kalilimutan. Huwag kayong mahiya kapag may kailangan kayo. Sabihin niyo lang sa akin at kapag meron magbibigay ako. Sabay kaming sumagot ng opo ni Thea at umalis na nga ng tuluyan si Tia. Kahit dalawa lang kami ng kapatid ko at medyo hirap, nagpapasalamat pa rin naman kami dahil kahit papaano nakakaraos kami sa araw-araw. Minsan naman ay nagsasabi sa akin si Thea, nais niya raw magtrabaho, ngunit hindi ko siya pinapayagan. Ate, payagan mo na kasi kung tumulong sa'yo. Nakikita ko na nahihirapan ka na eh. Kaya ko namang tumulong kapag wala akong pasok. Tsaka hindi ko naman pababayaan ang pag-aaral ko eh. Mabilis kong tinaliwasan ang sinabi sa akin ng kapatid ko. Sinabihan ko siya na hindi niya kailangan gawin yon. Kaya ko pa naman, mas mabuting mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Lalo na ngayon at malapit ka nang magtapos sa high school. May napili ka na bang kurso para sa kolehiyo? Sinubukan pa akong kumbinsihin ni Thea, ngunit sinabi ko sa kanya na buo na ang desisyon ko. Wala na ngang nagawa pa ang kapatid ko, kundi ang sumunod. Alam niya kasing hahaba lamang ang usapan. Gusto ko kasi noon na ituon niya ang atensyon sa pag-aaral. Malakas pa naman ako at kaya ko pa. Gayunpaman, paminsan-minsan tumutulong pa rin ang kapatid ko. Lalo na kapag nakikita niyang nahihirapan ako. Sobrang bait ni Thea, siguro dahil pinalaki kami ni mama na ganon. Matapos ang araw na yon, patuloy lang kami sa buhay. Kapos man kami kung minsan, nagagawa naman namin ng paraan. Minsan ay nagkasakit ako dahil sa sobrang dami kong ginagawa sa palengke. Mabilis na nagpresenta si Thea na magbabantay ng tindahan. Ate, ako muna magbubukas sa tindahan ha. Sayang naman kasi yung kita ngayong araw, tsaka wala din akong gagawin. Agad kong pinagalitan ng kapatid ko dahil pinipilit niya talaga. Hayaan mo yon, magpahinga ka na lang at mag-aral ng leksyon. Di ba may parating kayong pagsusulit? Bigla namang sumagot si Thea sa sinabi ko. Ate, nung nakaraan patapos yung pagsusulit namin. Sa sobra mong abala, hindi mo na namalayan ang araw. Sige na, magpahinga ka na ate at bubuksan ko ang tindahan. Pinagbawalan ko si Thea, ngunit nagpumilit siya. Hanggang sa wala na nga akong nagawa pa kundi ang sumang-ayon sa kanya. Marami naman siyang nabenta ng araw na yon at tuwang-tuwa pa siyang nagkwento. Wala nang susunod sige na, pahinga ka na. Mamaya lumabas ka at kakain na tayo. Huwag ka munang magbabasa ng katawan at baka mapasma ka. Tumango naman si Thea sa sinabi ko. Alagang-alaga ko talaga ang kapatid ko. Ayokong napapagod siya lalo na at nangako ako sa magulang namin na aalagaan ko ang aking kapatid at ako ang tatayong magulang sa kanya sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal ko din kasi si Thea. Ayokong mapahamak siya lalo na ang kantiin siya ng iba. Handa talaga akong makipag-away. Matapos ang araw na yon, nang gumaling ako, bumalik ako agad sa pagtitinda ng bangus sa palengke. Isang araw, dagsa ang mga namimili sa palengke. Ang kaharap kong si Aurora ay hindi nagpapatalo sa akin. Hindi ko naman siya pinansin dahil pare-pareho kaming gustong kumita. Dito na kayo bumili sa akin, sariwa pa at hindi bilasa. Huwag kayo magpapadala sa salita, di baling mahal, ang mahalaga ligtas kainin. Napakunot ang noo ko sa sinabi ni Aurora, para bang may nais siyang iparating. Alam niyo yung tipong nagpaparinig, ganun yung ginagawa niya. At tila ba nananadya pa dahil tumitingin pa siya sa akin. Gayunpaman, hindi ko na lang siya pinansin. Inasikaso ko na lang ang mga namimili sa akin. Ngunit napansin ko na iniiwasan ako ng mga bumibili. Hindi ko naman yun pinansin nung una. Hanggang yung isang mamimili ay nilapitan ako. Inaalok ko siya ng mga tinda kong bangus at nagulat ako sa kanyang sinabi. Sinabi niya sa akin, hindi raw sariwa ang paninda ko at galing daw yun sa walang permit na supplier. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung sino ang nagsabi at agad niyang itinuro si Aurora. Upang patunayan na mali ang sinasabi ng aking kakumpetensya,
Kinuha ko ang permit ko at ng supplier. Palagi kasi akong may dalang ganon. Minsan kasi may pumupunta na nagche-check ng permit. Bumili sa akin yung sinabihan ni Aurora at sinita niya pa na sinungaling ang babae. Pagdating ng tanghali at wala gaanong mamimili, habang nakatalikod si Aurora, hinila ko ang kanyang buhok. Ikaw ang tanda-tanda mo na, ang hilig mo pang magkalat ng maling impormasyon. Isampal ko kaya sa iyo itong permit ko. Walang yaka, pagkainggit, pikit, hindi yung naninira. Pinagtinginan kami ng mga tao at dahil sa sobrang galit, isinubsob ko si Aurora sa mga paninda ko. Hindi naman siya nakalaban dahil pagkatapos bumalik agad ako sa pwesto. Masama niya lang akong tinignan. Gayunpaman, wala siyang magawa dahil marami din ang galit sa kanya. Marami na rin kasi siyang sinisiraan na kapwa namin tindera. Kasalanan ko ba na naniniwala sila sa akin? Tsaka bilasa naman talaga ang paninda mo, kagaya mo! Inis na inis ako sa mga sinabi ni Aurora. Aba, nanggaling pa talaga sa'yo ah. Nahiya ako sa edad mo. Tsaka narinig ko yung mga dumadaan dyan sa'yo. Ang baho raw ng paninda mo halatang hindi sariwa. Lilinawin ko lang ah, narinig ko yun mismo sa mamimili. Hindi naman ako kagaya mo, pailalim kong manira. Wala namang pruweba. Walang umawat sa aming dalawa at marami pa ang nagsabi sa akin na tama lang daw ang ginawa ko para madala. Hindi naman nakaganti sa akin si Aurora. Hindi na siya nakasagot pa sa mga sinabi ko at hindi rin naman ako papatalo. Pag uwi sa bahay, ikinuwento ko kay Thea ang nangyari at gigil na gigil siya. Dapat sinungalngal mo sa kanya ate yung isda niyang paninda. Kung ako yun, pinakain ko sa kanya yung bangus para malaman niya kung bilasa. Kuhang-kuha talaga ng tinderang yun ang inis ko. Katanda-tanda na parang hindi nag-iisip. Natawa ako sa naging reaksyon ng kapatid ko at halos bugbugin na niya ang hawak niyang unan. Sinabi sa akin ni Thea na tama daw na hindi ako nagpapatalo. Tuwang-tuwa naman ako sa kapatid ko. Supportive kasi siya at palagi akong sinusunod. O ang puso mo, kalmahan mo lang ha. Baka atakihin ka sa galit. Hayaan na lang natin. Matanda na rin kasi si Aurora eh. Baka nga dala yun ang pagmemenopause niya. Natawa naman si Thea sa sinabi ko at napailing pa siya. Aba, kung ako talaga yun, baka inatake na siya sa puso. Ang lakas ng loob niya na siraan tayo, paninda niya pala ang mabaho. Habang nag-uusap kami, biglang dumating naman si Tia. Agad akong sinenyasan ni Thea na huwag maingay. Mabilis na nagmano kami ng kapatid ko. Mukhang seryoso ang kwentuhan yung dalawa. Ano yon? Agad naman akong nag-isip ng palusot. Kinuwento ko lang po kay Thea yung away sa palengke kanina. Gigil na gigil nga siya kaya tawang-tawa ako. Napatango-tango si Tia sa sinabi ko. Oh, ikaw Thea, umiwas-iwas ka sa gulo ha. Naku, balita ko scholar ka pa naman. Matatanggal ka sa pagiging scholar kapag nagkaroon ka ng bad record sa eskwelahan nyo. Kapwa na tahimik kami ni Thea. Nagsimula na naman kasi si Tia na magsermon sa kapatid ko. Opo Tia, alam ko po yun. Lalaban lang po ako kapag may kinawawang… Hindi pa man tapos si Thea sa sasabihin niya, pinutol na agad siya ni Tia. Aba syempre kapag sila ang nagsimula, matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Doon ka lang sa tama. Nga pala, kamusta ang pagtitinda mo, Leslie? Bigla akong napaubos sa tanong ni Tia. Ayos naman po, Tia. Mabenta naman po at maraming suki. May gusto po ba kayong kainin o di kaya inumin? Mariing umiling si Tia at seryoso siyang tumingin sa akin. Balita ko, nagkagulo kayo ng isang tindera. Ano bang nangyari? Nakataas pa ang kilay ni Tia habang nagtatanong sa akin. Napabuntong hininga ko dahil alam niya na pala. Paano niyo po nalaman? Hindi ko pa naman nasasabi sa inyo. Tinitigan ako sa mata ni Tia ng seryoso bago siya sumagot. Correction, hindi mo naman talaga sasabihin eh. Tama ako, hindi ba? Pero tama lang ang ginawa mo. Dapat ka pinaliguan mo ng tubig na puno ng hasang eh. Natawa naman si Thea sa sinabi ni Tia. Yun nga pong sinabi ko kay ate. Natahimik bigla si Thea nang mapagtanto na nadulas siya. O, di ba tama ako? Yung palang pinag-uusapan nyo eh, magpapalusot ka pa.
Hay nako talaga, natuto na kayong magsinungaling sa akin ha? Nga pala, kamusta ang grades mo, Thea? Nagkatinginan kami ni Thea. Lahat na lang kasi tinanong na ni Tia. Sinabi ni Thea na maayos naman lahat ng grado niya. Tumangutangulang si Tia Amalia. Matapos noon ay nagpaalam na rin siya. Pag alis ni Tia ay agad na nagreklamo si Thea. Daig pa ni Tia ang investigador kung magtanong lahat talaga aalamin niya. Hay nako, buti na lang masipag akong sumagot. Niloko ko pa si Thea na bumalik si Tia. Agad naman siyang tumahimik. Ngunit nang mapagtanto niya na binibiro ko lang siya, napakamot na lang sa ulo ang kapatid ko. Sus, mana ka naman dun kay Tia. Madaldal ka rin naman Nahuhuli ka kagad sa sarili mong dila. Paano ba naman tuloy-tuloy kung magsalita ka? Napabuntong hininga si Thea sa sinabi ko at napasimangot pa siya. Siyempre ate, biniyayaan ako ng dila. Dapat mag-ingay. Anong silbi ng bibig kung hindi gagamitin, di ba? Napailing na lang ako sa sinabi ni Thea. Matapos ang araw na yun, tinantanan naman na ako ni Aurora. Siguro ay natakot na siya sa ginawa ko. Paminsan-minsan ay sumasama sa akin si Thea. Masama niyang tinitignan si Aurora sa tuwing nasa pwesto siya. Hayaan mo na siya, wag mo nang pansinin, baka magalit pa yan. Pinagsabihan ko si Thea, ngunit mas inasar niya si Aurora. Sa tuwing mag-aalok si Aurora ay sinasabayan niya. Bili na kayo, sariwang-sariwa gaya ng tindera. Natahimik si Aurora at nang kumonti na ang namimili, pinuna niya ang kapatid ko. Ineng, kanina pa kita napapansin Kinokontra mo ba ako? At nananadya ka ba? Nakapamewang pa si Aurora, ngunit tinaasan siya ng kilay ng kapatid ko. Ineng, mukha ba akong minor? Alam ko mukha akong bata pero 18 na ako. Tsaka may problema po ba kayo, Lola? Pigil na pigil ang tawa ko ng mga oras na yon. Sinadya talagang inisin ni Thea si Aurora. Anong tawag mo sa akin? Lola? Walang yaka pala Pasampal nga. Makikialam na sana ako noon pero inawat ako ni Thea. Ngumiti siya kay Aurora at lumabas ng tindahan. Oo naman, pwedeng-pwede Pero may 5,000 ka ba dyan? Kaya mo ba akong bayaran kapag dinimanda kita? Natahimik si Aurora sa sinabi ng kapatid ko. Sa inis niya ay umiwas na lang siya. Tawang-tawa ako sa mga sinabi ni Thea. Taray mo talaga Aba, napanganga na lang si Aurora. Agad na sinabi sa akin ni Thea na mana daw siya sa akin. Natawa naman ako at maging ang iba ay natuwa kay Thea. Nang lumipas ang 1 linggo, hindi nagtinda si Aurora. Kumalat ang bali-balitang hindi siya rehistrado, lalo na ang supplier niya. Hindi ako makapaniwala dahil siya pala yun. Ang binibintang niya sa akin ay gawain niya pala. Hindi ako noon nakialam o nakisawsaw. Inisip ko noon, bahala siya sa buhay niya. At least napatunayan ko na mali siya. Naikwento ko naman kay Thea ang nalaman ko at tawang-tawa siya. Gayunpaman, hindi namin pinagsayangan pa ng oras ang balitang yon. Hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. Walang pasok si Thea sa eskwelahan kaya siya ang nagbantay. Nagpahinga naman ako noon sa bahay. Hindi pa man ako nakakatulog, bigla na lang sinabi sa akin ng isang tindera sa palengke na nakikipag-away daw si Thea kay Aurora. Dali-dali akong nagpunta sa palengke at nakita ko kung paanong inudgon ni Thea si Aurora. Agad na inawat ko si Thea. Ano bang nangyari dito? Bakit nakipag-away ka, Thea? Agad kong tinanong si Thea kung ano ang ginawa ni Aurora. Kilala ko kasi ang kapatid ko Hindi siya basta-basta makikipag-away nang walang dahilan. Sobra na yung matanda na yan Ate, sinisiraan na naman niya tayo. Alam mo, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin Pasalamat ka dumating si ate. Kakalbuhin kita at ipapatikim ko sa iyo ang lasa ng bilasa at bulok gaya ng ugali mo. Mabilis kong binalingan si Aurora. Sinabihan pa niya kami na eskandalosa daw kami. Akala niya naman ay papanigan siya ng mga tao. Pikon na ako dyan sa kapatid mo, Leslie. Pagsabihan mo yan. Talaga? Nakakapikon pala ako? Ikaw, ano ka? Nakakademonyo?
Wala kang ginawa kundi ang manira. Ang baho ng ugali mo, uy, kasing baho ng paninda mo. Agad kong sinabihan at tinanong si Aurora. Hindi naman siya umimik at bumulong-bulong na lamang. Alam mo, sa susunod na siraan mo kami, matitikman mo na itong kamao ko. Walang yaka, ang tanda mo na. Magbago ka na nga. Kung bulok ang ugali mo at pagkatao, wag mong idamay ang hanap buhay namin. Buisit ka. Inis na inis po talaga ako ng mga oras na yon. Hindi ko na nabantayan pa ang mga salitang lumalabas sa bibig ko. Alam ko na may mali ako. Nasaktan ko si Aurora sa mga salitang sinabi ko. Pero sobra na kasi siya eh. Tanging ang pagtitinda lang ng bangos ang kabuhayan namin. Kapag nawala yun, ay hindi ko na alam ang gagawin. Yang ginawa mo sa akin pinalampas ko. Itong ginawa ng kapatid mo, pagbabayarin ko kayo. Sisiguraduhin ko na mawawala kayo dito. Ah, talaga? Dapat ba matakot ako? Kawawa ka naman. Matulog ka na lang sa bahay niyo. Ang tsaka mo. Manang-mana ka sa nanay mo. Mga walang pinag-aralan kaya ganyan. Matapos sabihin ni Aurora ang mga katagang yun, umalis na siya kasama ang anak niya. Susugurin pa sana siya ni Thea pero pinigilan ko na siya. Hayaan mo na. Bakit mo pa kasi pinatulan yun? Alam mo naman na pabida lang yun eh. Malalim na napabuntong hininga si Thea. Sinimulan niya eh. Nainis ako kaya ayun pinatulan ko. Makapanghusga siya ang lala niya naman. Isampal ko kaya sa kanyang card ko nang makita niya ang grado ko. Napailing na lang ako sa sinabi ni Thea. Sa totoo lang, hindi talaga papatalo ang kapatid ko. Lalo na kapag alam niyang nasa tama siya, makikipagbangayan talaga siya. Kahit na, di mo na lang sana pinatulan. Lalo lang yun magpapapansin eh. Mabilis na umiling si Thea at kinontra ang sinabi ko. Mali ka dyan ate. Kung hahayaan natin yun ay mamimihasa siya. Paulit-ulit niyang gagawin at iisipin niya na takot tayo sa kanya. Hindi na lang ako umimik dahil alam kong hahaba lang ang usapan. Inayos ko na lang ang aming tindahan. Nagulo kasi dahil sa pag-aaway nila. Tumulong din si Thea sa pag-aayos at ilang sandali ay niyakap niya ako. Humingi ng pasensya si Thea sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na ayos lang. Dagdag ko pa, wag na lang niyang uulitin. Samantala, hindi naman namin pinansin ang banta ni Aurora. Itinuon na lang namin ang atensyon sa kikitain namin sa araw na yon. Nakarating naman kaagad kay Tia ang nangyari at pareho kami ng kapatid ko na sinermonan. Bakit ba pinatulad mo pa, Thea? Mabilis na nangatwiran si Thea kay Tia. Tia, sabi mo wag akong papaapi eh. Siya naman ang nagsimula eh. Kung di ko yun pinatulan, wala kaming kikitain ni ate. Napakamot naman sa ulo si Tia. Di sana sinagot mo lang. Hindi mo na sinaktan pa. Mamaya mas lalo lang lumaki ang gulo. Ang totoo niyan, Tia, matagal ko na siyang pinagtitimpian. Ayoko kasing patulan at matanda na. Kaso naman sumusobra na. Sinisiraan niya kami at ang paninda ko. Kapag nasira ako, mawawalan ako ng hanap buhay. Kaya nga Tia, sabihin ba naman niya na wala daw permit ang supplier ni ate, tapos bilasa daw yung mga istang paninda namin? Tuloy-tuloy sa pangangatwiran noon si Thea. Hindi na niya pinagsalita si Tia at maging ako. Natapos lang siya nung masabi na niya ang lahat. Napakamot na lang si Tia sa ulo at sinabing ipagpasa Diyos na lang daw namin ang lahat. Ewan ko ba kung paano nakakarating kay Tia ang mga nangyayari. Pansin ko rin para bang pinapaboran niya pa si Aurora. Ngunit hindi naman kilala ni Tia ang kaaway namin. Hindi yata sinabi sa kanya nang nagsumbong sa kanya. Pag-alis ni Tia, agad kong kinausap si Thea. Hindi mo ba napapansin? Hindi ka ba nagtataka? Paano nalalaman ni Tia ang mga nangyayari? Natahimik sandali si Thea. Sinabi niya sa akin na maraming amiga si Tia, kaya posibleng isa sa mga yun ang nagsumbong. Ewan ko ba, pero nagdududa ako noon kay Tia Amalia. Para bang may mata siya sa kahit saan para lang bantayan kami ng kapatid ko. Lahat na lang kasi ng kilos namin ni Thea alam niya. Pakiramdam ko noon, palihim niya kaming binabantayan. Dumating ako noon sa puntong gusto ko na siyang kausapin at kumprontahin, ngunit nauunahan ako ng kaba. Sabi naman sa akin noon ni Thea, masyado lang daw protective sa amin si Tia.
at ayaw niya kaming mapahamak. Huwag ka nang mag-isip ng masama ate, inaalagaan lang tayo ni Tia, lalo na at siya lang ang natitirang kamag-anak natin. Alam mo naman di ba na nangako siya kay Papa? Kahit kay Mama nagsabi siya na hindi niya tayo pababayaan. Natahimik ako noon sa sinabi ni Thea. Tama naman kasi siya sa sinabi niya, kaya naman inalis ko sa isipan ko ang mga agam-agam. Mas pinili kong isipin ng mga sinabi ni Thea sa akin. Sa dami ng tulong ni Tia sa amin, pagdududahan ko pa ba siya? Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa pagtitinda si Aurora. Nakangiti siya noon sa akin, para bang nakakapanibago. Inalok pa niya akong kumain. Pakiramdam ko noon may milagrong nangyari, lalo na nang irekomenda niya ang mga bangus ko. Takang-taka po ako noon, Miss Winnie. Akala ko talaga nagbago na siya, ngunit mali pala ako ng hinala. Napaubos ko noon ang mga paninda ko. Naghahanda na ako na magsara, ngunit bigla na lang dumating ang mga bumili sa akin. Binabalik nila ang bangus na paninda ko. Sabi nila na mabaho na raw ang amoy, kaya naman nagtaka ko. Agad ko namang inamoy at tama nga sila. Ngunit sinagot ko naman sila kung bakit ngayon lang nila binalik samantalang lumipas na ang mahabang oras. Gayunpaman, hindi nagpaliwanag ang mga nagrereklamo. Siyempre kasiraan ko kapag kinuha ko, kaya naman sinabi ko sa kanila na baka pinalitan na nila. Ngunit tinakot nila ako, kaya pumayag akong ibalik nila ang mga isda. Pag alis ng mga nagreklamo, nakita ko si Aurora na pasimpleng tumatawa. Agad ko siyang sinugod at dinuro-duro. Kaya palang bait mo kanina, may masama ka palang plano? Ano bang problema mo? Ito lang ang hanap buhay namin. May kaya ka naman. Bakit parang ang laki ng inggit mo? Walang yaka? Ang tanda mo na ganyan ka pa? Sa inis ko, lahat ng binalik sa akin na isda ipinakain ko kay Aurora. Halos masuka-suka siya sa ginawa ko. Inawat naman ako ng iba at umalis ako noon na inis. Kinabukasan, bigla akong pinatawag sa barangay. Nalaman ko na nagsumbong si Aurora. Hinarap ko naman siya pero sinabi niya ang tungkol sa paninda ko. Nagulat ang kapitan. Mabilis na nagpunta sila sa tindahan ko at ewan ko ba pero nang buksan nila ang mga paninda ko, sobrang baho na at nabubulok pa ang iba. Alam ko noon na pakananan naman yun ni Aurora at dahil nga sa nangyari, naipasara ang tindahan ko. Sobrang lungkot ang naramdaman ko. Pansamantalang pinagbawalan din kami na magtinda sa palengke. Hindi ko alam noon ang gagawin, lalo na at yun lamang ang kabuhayan namin. Alam mo ate, magtinda na lang tayo ng lutong ulam. Hayaan mo na yung si Tanda, inggit lang yun. Hayaan mong karma na ang maningil sa kanya. Napangiti na lamang ako sa sinabi ng kapatid ko. Pinalalakas niya ang loob ko. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ni Thea, bigla namang dumating si Tia Amalia. Nalaman niya ang nangyari at nagdala din siya ng mga pagkain. Binigyan niya rin kami ng pera pang gastos ni Thea. Hindi pa rin pala nagbabago si Aurora. Gaya ng dati, pailalim pa rin siya kung gumante. Nagulat kami ni Thea sa sinabi ni Tia. Doon na nga siya nagsimulang magkwento. Sinabi niya sa amin na ginawa niya rin yun kay Mama. Humanap daw ng paraan nun si Mama. Kaya naman naisipan namin ni Thea na alamin ang totoong nangyari noon. Gayunpaman sabi ni Tia, masasayang lang daw ang oras namin at sa puntong yon naisip ko na tama ang sinabi niya. Matapos ang araw na yon, gamit ang naipon kong pera mula sa pagtitinda, nagsimula ako ng bagong negosyo. Nagtinda ako ng lutong ulam, hindi ako huminto. At kahit nagsimula ulit ako sa wala, nagawa ko pa ring maibalik ang tiwala ng mga suki ko. Nang malaman ni Aurora ang tungkol sa bago kong negosyo, laking gulat ko dahil nagtitinda na rin siya. Talagang nananadya si Tanda oh. Pigilan mo ko ate, masasabunutan ko yan. Pikon na ako sa kanya eh. Pinigilan ko naman si Thea. Sinabi ko sa kanya na hayaan na lang. Sabi ko pa, hindi naman siya magtatagumpay. Iba't ibang negosyo ang sinubukan ko noon at ginaya lahat yon ni Aurora. Hanggang isang araw, habang nagtitinda ko, bigla akong kinausap ng dati kong suki. Sinabihan niya ako na makipagsosyo sa kanya.
Supplier siya ng mga iba't ibang isda at kumpleto siya sa papeles. Agad akong sumang-ayon, lalo na at malaking kita yon. Nang dahil sa dati kong suki, naging supplier na ako sa palengke. Umuusok na naman ang ilong ni Aurora sa galit. Pagpunta ko sa palengke, agad kong inalok ang mga katabi ko noon na may tindahan din ng isda. Ay sus, bibili kayo dyan? Natanggalan nga yan ng permit, diba? Tsaka bulok ang mga paninda niya. Tinawanan ko naman si Aurora at sinampal ko sa kanya ang mga papeles na dala ko. Nginudngod ko rin siya sa mga sample na isdang dala ko. Pinagtawanan siya ng mga tao dahil sa ginawa ko. Alam mo, magtinda ka na lang kesa sayangin mo ang oras mo sa paninira sa akin. Hindi na yan uubra. Gasgas na ang pakulo mo. Hiyang-hiya si Aurora sa ginawa ko sa kanya. Nasupalpal siya sa mga sinabi ko at mabilis naman na kumuhang mga kasamahan ko sa akin. Tuwang-tuwa ang kasosyo ko at binigay niya kagad sa akin ang kinita ko sa araw na yon. Naging maayos muli ang aking hanap buhay, samantala si Aurora naman ay unti-unting minalas. Sa totoo lang, tuwang-tuwa ako sa nangyari sa kanya. Pakiramdam ko, karma ang naningil sa kasamaan niya. Sa tuwing magde-deliver ako ng mga order sa akin, umiiwas na lang ako kay Aurora. Nakakapagod na rin kasi na makipagtalo pa sa kanya. Hanggang isang araw, biglang lumapit sa akin ang anak niya. Kinausap ako kung pwede ba ako maging supplier nila. Siyempre pumayag naman ako. Naisip ko kasi na sayang din naman ang kikitain ko sa kanila. Binigay ko ang nais nila at akala ko noon pakanalang ni Aurora para siraan ako ulit. Ngunit wala naman siyang ginawa. Sa paglipas ng araw, ako na ang naging supplier sa mga dati kong kasamahan maging kina Aurora. Isang araw, kinausap ako ng aking kasosyo. Sinabi niya sa akin na muntik na naman kaming siraan ni Aurora. Galit na galit ako ng mga oras na yon, ngunit may plano ang kasosyo ko. Sinabi niya sa akin na hihinto na kami sa pagiging supplier kina Aurora. Ngunit ang huli nilang order ay ibibigay namin. Gaya ng plano, ginawa ko ang sinabi niya. Makalipas ang isang linggo, nagbago na ng supplier sina Aurora. Hanggang isang araw, bigla na lang nireklamo ang paninda niya. Ako agad ang pinagbintangan niya. At syempre, dahil plano namin yon, handa ako. Sa inyo pa tong mga paninda ko, sinadya mo ba to? Agad kong tinignan ng masama si Aurora. Tinanong ko ang iba kong sinusuplayan at wala naman silang reklamo sa akin, kaya naman mabilis kong sinupalpal si Aurora. Isang linggo na ang lumipas nang huli akong nag-deliver sa'yo. Imposible namang amin yan, lalo na at nagpalit ka na ng supplier. Pakulo mo na naman ba ito? Naku naman. Sumang-ayon ang mga ibang tindera sa akin. Natahimik naman si Aurora at hindi nakapagsalita. Sa inis ni Aurora ay nagsarado siya ng tindahan niya dahil marami ang nagreklamo sa kanya. Hanggang sa nakarating sa mayor ang reklamo ng mga tao. Kaya naman natanggalan si Aurora ng permit sa pagtitinda. Alam ko na nagtataka kayo at napapaisip kung ano ba ang ginawa namin. Binigyan lang namin ng bilasang paninda si Aurora bilang ganti sa ginawa niyang paninira. Tuwang-tuwa si Thea sa nangyari, ngunit si Tia Amalia pinagsabihan ako. Mag-iingat ka dyan kay Aurora. Hindi mo siya lubusang kilala. Aba, may lahing mambabarang ang pamilya niyan. Baka balikan ka niya. Nagulat ako sa sinabi ni Tia. Hindi ko naman alam na may lahing ganun pala si Aurora. Kahit si Thea ay kinilabutan. Napatanong na ako noon kay Tia. Na-curious din si Thea. Ikinuwento sa amin ni Tia na kasamahan niya noon si Aurora. Iisa lang daw ang nagturo sa kanila kung paano mambarang. Ibig niyong sabihin, Tia, mambabarang rin kayo? Grabe, nakakabigla. Tumango naman si Tia at hindi kami makapaniwala. Inilahad pa ni Tia na dating kasintahan ni Papa si Aurora. Bigla namang pumasok sa isip ko ang isang bagay at laking gulat ko dahil pareho kami ni Thea ng naisip. Baka kaya galit sa atin si Tanda dahil anak tayo ni Papa kay Mama. Baka hindi pa siya nakakalimot. Natawa naman si Tia sa sinabi ni Thea at sinabi ko naman na ganun din ang naisip ko pero hindi naman ako sigurado kung tama ba ang aming hinala. Sa paglipas ng araw, wala kaming balita kay Aurora. Hanggang isang araw, bigla na lang umuwi ng maaga si Thea.
Inaapoy siya ng lagnat. Kinabahan na ako noon at kahit anong ipainom kong gamot, hindi pa rin nawawala ang lagnat niya. Agad ko naman na ipinaalam kay Tia ang nangyari. Kaagad siyang pumunta sa bahay at tinawas si Thea. Binabarang ang kapatid mo. Sabi ko na nga ba, gaganti si Aurora. Hayaan mo, kokontrahin ko ang sumpa niya. Aba, hindi ko hahayaan na maging si Thea mawala din ng dahil sa kanya. Nagulat ako sa sinabi ni Tia. Para bang sinasabi niyang hindi lang si Thea ang binarang ni Aurora. Anong ibig niyong sabihin, Tia? Ibig niyo bang sabihin may binarang na noon si Aurora na kapamilya natin? Tama po ba ako? Malalim na napabuntong hininga si Tia. Agad niyang ikinuwento sa akin na namatay si Papa dahil kay Aurora. Hindi raw nagawang matalo ni Tia si Aurora. Maging si nanay din pala, si Aurora daw ang nagpalala ng sakit niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Tia. Doon ko lang napagtanto na marami na palang kasalanan si Aurora lalo na sa pamilya ko. Lalo tuloy akong napaisip na para bang plano niya kaming ubusin. Tinanong ko pa noon si Tia kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Kapag sinabi ko ba sa'yo may magagawa ka? Di ba wala naman? Baka nagkagulo pa kung sinabi ko sa'yo yon. Isa pa, hindi na yun ang importante ngayon. Ang mahalaga, matalo ko si Aurora nang sa ganun bumuti ang kalagayan ni Thea. Kilala ko si Aurora. Hindi yun padadaig, kaya ihanda mo ang sarili mo. Baka ikaw naman ang isunod niya. Natahimik ako noon sa sinabi ni Tia. Nag-aalala na ako sa kalagayan ng kapatid ko. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ako. Ipinagpasa Diyos ko na lang ang lahat. Makalipas ang ilang araw, nagawa ni Tia na matalo si Aurora. Akala ko nga noon tapos na. Pero tama nga si Tia. Ako naman ang sinunod ni Aurora. Halos gabi-gabi hindi ako makatulog. Palagi akong sumisigaw ngunit mas lumala ang sitwasyon. Isang araw, habang nasa bahay ako at inaayos ko ang mga gamit, bigla na lang narinig ko na bumukas ang pinto. Kumain ka na riyan, Thea. Mamaya na lang ako at tatapusin ko muna to, ha? Nagtaka ako noon dahil hindi sumagot si Thea. Naiinis pa ako noon sa kapatid ko, kaya naman lumabas ako. Ngunit laking gulat ko dahil wala namang tao. Bigla pang humangin ng malakas at tila ba may matulis na kamay na humawak sa akin. Nagtayuan po ang aking balahibo. Napalingon pa ako sa paligid ko pero wala naman talagang ibang tao. Takang-taka ako sa nangyari. Hindi ko alam kung ano ang nagaganap. Nilibot ko pa ang paligid ngunit wala talaga akong nakita. Ilang sandali ang lumipas, dumating na si Thea. Siyempre hindi ko kinuwento sa kanyang nangyari. Ayoko kasing mag-alala ang kapatid ko lalo na at abala siya sa kanyang pag-aaral. Bakit parang namumutla ka, ate? Tsaka namumuo ang pawis mo. May nangyari ba? Natigilan ako sa tanong ni Thea. Agad ko naman na sinabi na wala lang yon. Dagdag ko pa masyado lang mainit kaya ganun ang pawis ko. Mabuti na lang naniwala sa akin si Thea. Hindi na siya nagtanong pa. Sabay na lang kaming kumain. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, ngunit alam kong hindi guni-guni ang mga nagaganap. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang akong nakarinig ng kalabog sa kwarto. Tiningnan ko naman si Thea, ngunit para bang wala siyang narinig. Hindi ko na lang pinansin ang mga napapakinggan ko. Maya-maya pa'y bigla ko ulit narinig yon, kaya naman nabitiwan ko ang kutsara ko dahil sa gulat. Napatingin sa akin si Thea at halata na nagtataka siya. Wala ka bang naririnig? Ang lakas ng kalabog sa kwarto. Kunot noo niya akong tinignan at napatanong pa siya. Wala naman daw siyang narinig, kaya naman nabahala na talaga ako. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yun. Ilang ulit ko pa yung narinig. Tinapos ko ang pagkain ko at agad akong nagpunta sa silid. Pagtingin ko, isang malaking pusa ang nasa kwarto ko. Agad ko yung binugaw at pag alis nito, nakita ko ang patay na daga. Sa sobrang takot ko ay napatili ako. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at nagmamadali namang pumasok si Thea. Anong nangyari, ate? Bakit ka sumisigaw? Kunot ang kanyang noo. Agad ko namang itinuro ang daga, ngunit laking gulat ko dahil wala na yon. Biglang naglaho ang patay na daga na parang bula.
Pilit kong ipinaliwanag kay Thea ang nakita ko, ngunit halata sa kanyang mga mata ang pagtataka. Gulong-gulo na ang isipan ko noon, hindi ko alam ang gagawin. Pakiramdam ko ay may mali na. Parang ako lang ang nakakakita ng nakakatakot. Sobrang kaba ang naramdaman ko, ngunit wala namang nakita si Thea. Sinabihan niya ako na magpahinga na lamang. Naisip ko noon na baka dala lang yun ng pagod, kaya naman nagpahinga na lamang ako. Ilang sandali ang lumipas at sa kalagitnaan ng aking pagtulog, naramdaman ko na may dumagan sa akin. Maya-maya pa'y bigla na lang may sumakal sa akin. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang isang babae. Mahaba ang buhok, matalim ang kanyang mga kuko, mabalahibo at nanlilisik ang mga mata niya. Pilit niya akong sinasakal ngunit mabilis ko siyang nilabanan. Lumipas ang sandaling yon, nakita ko na si Thea ang sinasakal ko. Agad ko siyang binitiwan at napabuntong hininga ko. Anong nangyari? Bakit kita sinasakal? Akala ko mamamatay na ako. Sinasakal ako ng halimaw na babae. Gulat na gulat si Thea sa sinabi ko. Sinubukan ko siyang lapitan, ngunit bigla na lang siyang lumayo sa akin. Bakas ang takot sa mukha niya dahil sa ginawa kong pagsakal sa kanya. Agad akong humingi ng pasensya kay Thea. Tumango lang siya at lumabas. Napahilamos naman ako ng aking muka. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Lalabas na sana ako noon, ngunit may bigla naman akong narinig na tinig. Nagsisimula pa lang ako. Hindi pa ako tapos sa inyo. Mali kayo ng kinalaban. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang boses ni Aurora. Nagsisisigaw na ako ng mga oras na yun. Pakiramdam ko na babaliw na ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. At ayoko sana noon ipahalata kay Thea ang mga kakaibang nararanasan ko. Ngunit ako na mismo ang nagbuko sa aking sarili. Hindi ko mapigilan ng takot na nararamdaman ko. Nahiga na lang ako noon. Tinakpan ko ang aking tenga ng unan. Kinakabahan ako na baka may marinig na naman ako. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Tia na kasama ang kapatid ko. Alam ko na noon na maaaring alam na ni Tia ang nangyari. Nilapitan niya ako at isinuot ang isang pulsera sa akin. Nasabi na sa akin ni Thea ang nangyari. Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin? Hindi mo dapat inililihim ang bagay na ito. Lalo na't masama yun. Sinisimulan ka ng guluhin ni Aurora. Ayoko nang maglilihim ka pa, malinaw ba? Mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Napayakap ako kay Tia ng mga oras na yon. Para akong bata na nagpapakampi. Sinabi ko sa kanya ang mga naririnig ko, maging ang mga nakikita kong kakaiba. Natahimik naman si Tia. Mabilis niya akong tinawas at kitang-kita ko ang mukha ni Aurora. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Pareho kami ni Thea at ako naman ngayon ang pinahihirapan niya. Sinabi ni Tia na gagawin niyang lahat mapahinto niya lang si Aurora sa kanyang ginagawa. Nag-aalala din ako noon kay Tia, lalo na at sabi niyang lumalakas na raw si Aurora. Sa isip-isip ko noon, kung may paraan lang para tumulong ay gagawin ko talaga. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lang ang kaba ko, lalo na ng araw na yon. Nang uuwi na si Tia, sinamahan ko siya pauwi. Kinakabahan talaga kasi ako, kaya gusto kong masiguro na ligtas siyang makakarating sa kanyang tahanan. Pagpasok sa loob ng kanilang bahay, bigla na lang nanghina si Tia. Nanginginig-nginig siya. Diyos ko, wag mo naman kunin sa amin si Tia. Nagdadasal na ako ng mga oras na yon. Ilang sandali ay naging maayos na rin si Tia at ipinaliwanag niya sa akin ang nangyari. Sa kanya raw inilipat ni Aurora ang sumpa. Gayunpaman, nilinaw ni Tia na wala akong dapat ipag-alala. Napanatag naman ako sa mga sinabi niya. Alam ko noon na malakas si Tia. Pinauwi niya na rin ako noon. Ikinuwento ko naman kay Thea ang nangyari at nag-aalala siya para kay Tia. Ngunit nilinaw ko na magiging maayos din si Tia gaya ng sinabi niya sa akin. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Unti-unting nanghina si Tia. Palagi ako noon sa tabi niya. Ayoko siyang iwanan, lalo na at si Tia lang ang meron kami. Makalipas ang ilang buwan, kinausap ako ni Tia. Pagod na ako, Leslie. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ko na kayang labanan pa si Aurora at ang sakit na ito. Tumutulo ang luha ni Tia habang binabanggit ang mga salitang yun. Sabi ko sa kanya na maaari na siyang magpahinga. Ngunit sabi niya sa akin, hindi pa raw pwede.
Nagtaka naman ako sa sinabi niya at doon na nga niya sinambit ang tungkol sa bertud. Gaya ng mga aswang, may bertud din daw ang mga mambabarang. Kailangan maisalin yon bago sila tuluyang makapagpahinga. Sa totoo lang nagulat ako sa sinabi ni Tia. Wala naman noong ibang pagpapasahan kaya naman agad kong sinabi sa kanya na sa akin na niya ipasa. Nagpasalamat sa akin si Tia. Iniluwa niya ang isang bilog na itim. Kinuha ko yon at nilunok. Matapos maisali ng bertud ng pagiging mambabarang na mayapa na si Tia. Sobrang lungkot ang naramdaman namin ni Thea sa pagkawala ni Tia Amalia. Ngunit tinatak ko sa isipan ko na ipaghihiganti ko ang mga mahal ko sa buhay na pinaslang ni Aurora sa pamamagitan ng barang. Nilinis ko noon ang mga gamit ni Tia at nakita ko ang isang kahon. Nang buksan ko yun, naroon ang lahat ng gamit niya sa pambabarang. Agad ko yung kinuha. Ngunit ang mas pumukaw sa pansin ko ay ang isang kwaderno. Nakasulat sa unahan ang katagang lihim na aral. Itinabi ko lahat yon at pagsapit ng gabi, pinasa ko ang nilalaman ng kwadernong yon. Ewan ko ba pero kahit Latin ang mga nakasulat doon ay nauunawaan ko. Marahil siguro sa bertud. Gayunpaman, hindi lahat naunawaan ko. Minsan nang nasa burol ako, nilapitan ako ng isang matandang lalaki. Sinabi niya sa akin na kaibigan daw siya ni Tia. Kinausap ko naman siya. Hindi ko nababanggitin pa ang pangalan ng kaibigan ni Tia bilang pagrespeto sa kanyang pribadong buhay. Tinanong niya ako noon kung sino raw ang pinasahan ni Tia. Naunawaan ko na kagad ang ibig niyang sabihin. Sinabi ko naman na ako at napatangu-tangu siya. Sinabi niya rin sa akin na tuturuan niya ako kung paano gamitin ng tama ang pinasa sa akin. Ewan ko pero bigla akong natuwa. Naisip ko noon na kapag naging dalubhasa ako, makakatulong yon sa paghihiganti ko kay Aurora. Kita ko noon na magaling siyang mambabarang. Nang mailibing nga si Tia, inumpisahan niya ang pagtuturo sa akin. Hindi naging madali ang lahat, lalo na at kailangan kong itago kay Thea ang lahat. Ayoko kasing mag-alala sa akin ng kapatid ko. Masyado nang maraming nangyari sa kanya. Kung tutuusin, kota na kami kay Aurora. Gayunpaman, sabi ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat maging maayos lang ang lahat. Maibalik lang sa dating kapayapaan ang buhay namin ay titigil na ako dahil hindi ko naman gustong magkagulo. Siguro nga mali ako sa pagganti noon. Sa paglipas ng araw, naging dalubhasa ako. Marami akong natutunan sa kaibigan ni Tia at nang maituro niya ang lahat, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Ewan ko ba pero pakiramdam ko noon napaka makapangyarihan ko na. Magagawa ko na kasi ang lahat ng gusto ko. Ngunit bilin niya sa akin, huwag ko raw aabusuhin ang aking kakayanan lalo na at maaaring hindi ko raw magustuhan ang balik sa akin. Gayunpaman, kahit anong ingat ko, napansin pa rin ako ni Thea, lalo na ang mga pagbabago sa aking kilos. Ate, may tinatago ka ba sa akin? Buhat nang mawala si Tia, lagi ka kasing abala eh. Palagi kong umuwi na wala ka at gigising ako na tulog ka pa. Nag-aalala na ako sa iyo ate. Ngumiti naman ako sa sinabi ni Thea. Nilinaw ko sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Sinabi ko sa kanya na ayos lang ako. May mga kailangan lang akong tapusin. Inaayos ko ang negosyo, lalo na at napabayaan ko na yon buhat nang mangyari ang panggugulo sa atin ni Aurora. Naniwala naman sa akin si Thea, kung kaya sinabihan niya ako na magpahinga. Nag-lay low muna ako noon sa pagpapalakas. Hindi ko pa rin sinabi kay Thea ang lihim ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi baling magsinungaling ako, makaganti lang ako at mabigyan ng hustisya sila Tia. At kapag nagtagumpay na ako, titigil na ako at sasabihin ang totoo sa aking kapatid. Ayoko naman sanang magsinungaling sa kanya ngunit alam kong tututulan niya lang ako. Makalipas ang isang buwan, nakita ko si Aurora sa labas ng aming bahay. Kitang-kita ko na umaaligid siya. Kaya naman agad ko siyang sinugod. Nagulat naman si Thea nang sumigaw ako. Ate, sino bang sinisigawan mo dyan? Ano bang nangyayari? Nagulat ako dahil bigla na lang nawala si Aurora. Nagsinungaling na lang ako kay Thea at sinabing may baliw sa labas ng bahay. Napailing naman siya at alam kong hindi siya naniwala. Gayunpaman, nakahinga ako dahil hindi na siya nag-usisa pa. Masyado na din kasing abala noon si Thea dahil nasa kolehiyo na siya.
Alam ko naman noon sa sarili ko na tama ang nakita ko. Alam ko na si Aurora talaga yon. Kaya naman ang sumunod na araw, mas naging alisto ako sa paligid. Hanggang sa nakita ko siyang muli. Agad akong lumabas at hinila ko siya, ngunit mabilis siyang nagtatakbo. Sinundan ko siya hanggang sa nakarating kami sa isang bakanting lupa at walang kabahay-bahay doon. Nang mahila ko siyang muli, agad ko siyang sinampal ng 2 beses. Walang iya ka? Kulang pang sampal na yan. Halika dito, papatayin kita. Wala kang kasing sama. Pinatay mo si Tia at ang mga magulang ko. Habang nanggagalaiti ako sa kanya, hawak-hawak ko ang buhok niya. Hindi ko binitiwan ang buhok ni Aurora. Ngunit ilang sandali ay bigla siyang umusal ng salita. Alam ko na orasyon ang sinambit niya dahil naramdaman ko kagad ang pananakit ng tiyan ko. Napasuka ako ng dugo. Paulit-ulit pa siyang umusal at sunod na isinuka ko naman ay uod. Kaya kitang patayin ora mismo at walang makakaalam nun. Pwede kong palabasin na nagpakamatay ka. Sige, gawin mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganyan ka naman hindi ba? Pailalim kong gumanti. Ngunit hindi mo na ako makakanti pa. Nagkamali ka na nagpakita ka pa. Sinuntok ko siya sa sikmura. Agad naman siyang nanghina sa ginawa ko. Kaya naman mabilis akong umusal ng orasyon na turo sa akin ng kaibigan ni Tia. Nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang mga salitang binitawan ko. Segundo lang ang lumipas, bigla na lang siyang nagsuka ng mga insekto, kasunod ay sinulid na napakahaba. Hinila niya yun at patuloy ako sa pagbigkas. Sa isipan ko noon, yun na ang pagkakataon ko para magantihan ang babaeng sumira sa pamilya namin. Sa kalagitnaan ng aking pagpapahirap kay Aurora, bigla na lang dumating si Thea. Mabilis na kumilos si Aurora at hinawakan niya si Thea. Sige, ipagpatuloy mo pa. Hindi ako magdadalawang isip na kitilan ng buhay ang kapatid mo. Kinabahan ako sa sinabi ni Aurora. Kaya naman tumigil ako. Tinulak niya sa akin si Thea at mabilis siyang tumakas. Agad kong binalingan si Thea at tinanong ko siya. Anong ginagawa mo dito? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot? Pagkakataon ko na yun para paslangin siya pero nakialam ka pa. Gulat na gulat si Thea sa mga sinabi ko. Maluha-luha siyang nagpaliwanag sa akin. Sinabi niya na nag-aalala lamang siya para sa kapakanan ko. Agad naman akong nakonsensya sa mga sinabi ko kay Thea. Kaya naman niyakap ko siya at humingi ako ng pasensya. Tinanggap naman ng kapatid ko ang paghingi ko ng tawad. Sinabi niya sa akin na alam na niya ang sikreto ko. Nakilala niya raw ang kaibigan ni Tia at binalaan siya tungkol kay Aurora. Ate, natatakot na ako para sa kaligtasan natin. Umalis na lang kaya tayo dito o kaya naman makipag-ayos ka na lang sa kanya. Hindi matatapos to hanggat patuloy kayong naggagantihan. Nagulat ako sa mga sinabi ni Thea. Nilinaw ko sa kanya na hindi ko hahayaan na mapahamak siya. Hiningi ko lamang ang pagtitiwala niya at sinabihan ko siya na magdasal, magtiwala sa Diyos at huwag magduda. Tumango naman si Thea, ngunit kita ko pa rin ang takot sa mga mata niya. Alam ko kung gaano siya nag-aalala, lalo na at hindi naman namin hawak ang isipan ni Aurora. Hanggang isang gabi, bigla na lang akong nagising sa malakas na ingay sa sala. Nakita ko si Thea na binubuksan ng pintuan. Agad ko siyang tinanong kung saan siya pupunta. Ngunit wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Nang lapitan ko si Thea, doon ko lang napagtanto na tulog pala siya at naglalakad habang pikit ang mga mata. Sobrang kinabahan ako. Paano na lang kung hindi ko siya narinig? Niyugyug ko si Thea para magising. Ngunit sa halip na idilat niya ang kanyang mga mata, bigla niya akong sinakal. Thea, nasasakal ako. Pakiusap, imulat mo ang mga mata mo. Sobrang lakas ni Thea. Unti-unti niya akong inaangat. Ngunit mabilis akong nag-usal ng dasal kaya naman nabitawan ako ni Thea. Halos agaw hininga ko nang makawala sa pagkakasakal niya. Gulat na gulat si Thea nang imulat niya ang kanyang mga mata. Anong nangyari ate? Anong ginawa ko sa'yo? Nag-aalala siyang lumapit sa akin. Yung nangyari sa akin noon, ganun din ang nangyari kay Thea. Ngunit hindi ko sinabi ang totoong nangyari sa kapatid ko. Minabuti ko na noon na pauwiin siya sa probinsya. Natatakot din kasi ko na mapahamak siya.
Ayoko din kasi na may mangyaring masama sa kapatid ko. Hindi ko nakakayanin kung maging siya ay mawala sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin kapag napahamak si Thea. Nang umuwi nga siya sa probinsya, naisipan ko na sundan na lang ang payo niya. Napagtanto ko na kasi na tama ang kapatid ko. Hinanap ko po talaga ang bahay ni Aurora para sana makipag-ayos. Hindi kalaunan, nahanap ko naman ang tirahan ni Aurora. Masyadong liblib yun kaya kinabahan din ako. Pagdating sa mismong bakuran niya, nakita ko kagad siya. Bumungad sa akin si Aurora. Nanlilisik ang mga mata niya. Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Ang lakas ng loob mong sumugod dito. Mabilis akong sinakal ni Aurora. Ramdam na ramdam ko ang matulis niyang kuko. Aray! Nasasaktan ako, Aurora! Bitiwan mo nga ako! Pumunta ako dito para makipag-ayos. Pakiusap, tapusin na natin ang away na ito. Kahit sinabi ko na yon kay Aurora, hindi pa rin niya ako binitawan. Gigil na gigil siya sa akin. Kita ko ang galit sa kanyang mga nanlalaking mata. Ramdam ko noon na unti-unting bumabaon ang kuko niya. Nang makita ko na wala siyang balak makipag-ayos, agad ko siyang sinipa sa sikmura at nabitiwan naman niya ako. Muli kong sinabi sa kanya na nais ko nang tapusin ang gulo. Natahimik siya sandali ngunit bigla siyang nagsalita. Wala na akong balak na ihinto ang nasimulan ko. Matatapos lang ang lahat kapag napatay mo na ako. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang boses ni Aurora. Muli niya akong sinugod. Mabilis naman akong umiwas. Ano bang ginawa namin sa'yo? Bakit galit na galit ka sa amin? Pinipigilan ko si Aurora dahil akmang dudukutin niya ang mga mata ko. Tumawa naman siya at masamang tumingin sa akin. Higad ang nanay niyo. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mamamatay ang anak ko. Sinira niya ang pamilyang binuo namin ng ama niyo. Naguluhan ako sa sinabi ni Aurora. Habang naglalaban kami, patuloy ko siyang tinatanong hanggang sa nagawa ko siyang matulak ng malakas at napaupo siya sa lupa. Nakaraan na ang lahat ng yun. Wala na ang mga taong pinagtaniman mo ng galit. Hindi pati ikaw mismo ang pumatay sa kanila? Bakit pati kami dinadamay mo? Pati si Tia pinatay mo? Nanlalabo na ang paningin ko noon dahil sa luha. Nasasaktan kasi ako kapag naaalala ko ang mga nangyari. Pakiramdam ko kasi dahil sa simpleng away sa palengke, lumaki at umabot na sa patayan. Sinisi ko rin noon ang sarili ko, ngunit may mas malalim pa palang dahilan si Aurora. Sa tingin mo ba banalang tiyahin mo? Lahat ng sinabi niya totoo ba talaga? Hindi ka ba nagduda sa kanya? Namatay ang nanay niyo nang dahil sa kanya, hindi dahil sa akin. Ako ang lagi niyang sinisisi sa kagagawan niya. Oo, ninais kong paslangin ang nanay mo, pero hindi ko kinaya. Ngunit ang tiyahin niyo ang lumapit sa akin. Sinabi niya na igaganti niya ako. Gulat na gulat ako sa aking narinig. Hindi ko akalain na kay Aurora ko pa malalaman ang bagay na yon. Gayunpaman, hindi ako agad naniwala sa kanya. Hindi magagawa ni Tia yon. Patay na nga siya, sinisiraan mo pa. Sa galit ko, ginamit ko ang malakas na orasyon at ritual. Habang inuumpisan kong sabihin yun, bigla akong pinigilan ni Aurora. Huwag mong itutuloy yan. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Natigilan ako sa sinabi ni Aurora, ngunit nilinlang niya lang pala ako. Agad siyang tumayo at sinunggaban ako ng suntok. Napahiga ako sa lupa sa sobrang sakit na naramdaman ko. Mapanlin lang ka, Aurora. Hindi na ako magtataka pa kung gawa-gawa mo lang ang lahat ng mga sinabi mo kanina. Buisit ka. Ang sakit doon ah. Gusto mo ng gulo? Pwes pagbibigyan kita. Kahit iniinda ko pa noon ang sakit, tumayo pa rin ako. Hindi ako nagpatalo sa kanya. Mabilis akong umusal ng orasyon. Ginamit ko ang turo sa akin ng kaibigan ni Tia. Sabay kami ni Aurora sa pag-uusal ng orasyon at pareho kaming desididong matalo ang isa't isa. Ilang sandali ang lumipas, bigla na lang naging puti ang paligid. Pareho kami ng lakas at ni isa sa amin walang natumba. Nanatili kaming dalawa sa aming kinatatayuan. Hindi ko akalain na malakas ka. Mas matindi ang taglay ko kesa kay Amalia. Ngunit hindi pwedeng dalawa tayong matira. Isa lang ang dapat na magwagi. Ako yon at hindi ikaw.
Ginamitan niya ako ng kakaiba niyang taglay. Bigla niya akong binato ng karayom na hindi ko alam kung saan nanggaling. Tinamaan ako noon sa pisngi. Nadaplisan lamang ako. Pero kahit daplis lang yun, ramdam na ramdam ko ang hapdi. Segundo lang ang lumipas, bigla na lang naramdaman ko ang pagbubutas sa pisngi ko. Nang hilahin ko yun, kitang-kita ko ang karayom. Hinila ko yun at may lumabas na napakahabang sinulid. Sobrang sakit ang naramdaman ko at umagos na ang dugo mula sa sugat. Yung maliliit na sugat, bigla na lang lumaki. Tumawa naman si Aurora na tila ba demonyo. Habang hinihila ko yun, bigla ko na lang naalalang sinabi ng kaibigan ni Tia. Agad kong inihinto ang paghila. Pilit ko yung pinuputol at sinabayan ko ng dasal. Ang ngiti sa labi ni Aurora biglang nawala at sumuka siya ng dugo. Pinutol ko ang sumpang inilagay niya at ibinalik ko yon sa kanya. Tapos na ang kasiyahan mo. Hiniling ko sa'yo na ayusin ito. Ngunit mas pinili mo pang tapusin sa dahas. Ngayon pahihirapan kita. Ipararamdam ko sa'yo ang lahat ng naramdaman nila Tia. Ipararamdam ko sa'yo ang bagsik ng isang ulila. Kinuha ko sa bulsa ko ang mga itim na papel. Alam ko na nagtataka kayo kung saan galing ang itim na papel. Hindi naman kasi ko pumunta sa bahay ni Aurora na hindi handa. Inasahan ko rin kasi na hindi matutupad ang nais ko. Alam ko na pwedeng pumayag si Aurora na magkaayos kami, ngunit pwede rin namang hindi. Kaya dinala ko ang mga gamit ni Tia at ang mga binigay sa akin ng kaibigan niya. Papel ng parusa? Paano napunta yan sa'yo? Isang mataas na uri ng mambabarang lang ang meron yan. Ngumisi ako at umusal ng orasyon. Kasabay ng paghagis ko sa kanya ng papel na itim. Parang buhay na nasusunog si Aurora. Todo iwas siya. Pilit niya ring inaagaw sa akin ang bagay na hawak ko. Tapos na ang maliligayang araw mo. Wawakasan ko na ang kasamaan mo. Nang akmang ihahagis ko na ang huling papel na itim, bigla na lang may pumalo sa likuran ko at nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam ang sunod na nangyari at nagising na lang ako na nakagapos na. Ate, Kising, anong nangyari? Paano kanila nakuha? Nagulat ako nang marinig ko ang boses ni Thea. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang kapatid ko. Kagaya ko ay nakagapos din siya. Gulat na gulat ako, lalo na at alam ko na nasa probinsya si Thea. Ang sabi mo sa text nasa probinsya ka na. Bakit nandito ka? Ano bang nangyayari? Gulong-gulo ako sa mga nangyayari. Bigla namang pumasok si Aurora kasama ang anak niya. Base sa pagkakatanda ko, bago ko nawala ng malay, ang anak ni Aurora ang pumalo sa akin. Buti naman at gising ka na, Leslie. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo? Walang yakang impakta ka? Pakawalan mo ako dito nang malaman mong hinahanap mo. Nagpupumiglas ako sa pagkakatali, ngunit sadyang napakahigpit nun. Sinabi ni Aurora na ikukwento niya ang lahat. Nagkatinginan kami ni Thea at nagsimula na nga siyang magsalita. Matalik kong kaibigan ng nanay niyo at si Amalia. Ngunit higad ang nanay niyo. Nabuntis siya ng tatay niyo na kasintahan ko noon. Ginantihan ko sila noon. Ngunit ang ama niyo ang namatay. Nakonsensya ako kaya huminto ako. At nang makita ko siya sa palengke, nagalit ako. Pero sinabi ni Amalia, siya na ang gaganti para sa akin. Hindi ko pinatapos si Aurora sa mga sinasabi niya. Agad ko siyang kinontra, ngunit sinugatan naman niya ang pisngi ko. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Sinungaling ka. Hindi ganon si Tia. Napailing-iling si Aurora at bigla niyang hinagis sa akin ng isang makapal na kwaderno. Nandyan nakalahad ang lahat ng impormasyon. Tala-arawan niya ng nanay niyo. Kung pala rin kayong mabuhay, basahin niyo nang malaman niyo na hindi lang ako ang masamang tao. Ang taong pinagkakatiwalaan niyo ang siyang pumatay sa nanay niyo. Ang saklap, hindi ba? Singilin mo na lang siya sa kabilang buhay. Tumawa si Aurora at mabilis naman akong nag-isip. Pilit kong kinakalas ang tali sa kamay ko hanggang sa tuluyan ko yung natanggal. Mabilis kong dinampot ang kutsilyo at hinila ko ang anak ni Aurora at hinawakan ko siya ng mahigpit. Sige, lumapit ka. Lalaslasing ko ang leg ng anak mo. Layo! Dahan-dahan kong inalis ang tali ni Thea sa kamay at pinatakas ko siya. Naiwan naman ako at ang mag-ina. Malas mo naman na iwan ka pa.
Bubita ka talaga ano? Feeling bayani ka ba? Iniwang ka na ng kapatid mo. Kawawa ka naman. Hindi ko pinansin ang mga sinabi ni Aurora. Ang mahalaga sa akin ay masigurado ko na nakaalis na ang kapatid ko. Nang matiyak kong wala na si Thea, hinarap ko ang mag-ina. Kahit mamatay pa ako ngayon, wala akong pake. Mahalaga ay ligtas na ang kapatid ko. Humagalpak ng tawa si Aurora na para bang baliw at umalingaw-ngaw pa yon sa paligid. Nagtataka ko siyang tiningnan at nang umusal siya ng orasyon, laking gulat ko dahil bumalik muli si Thea. Ate, patawad. Sinubukan kong tumakas pero parang may sariling buhay ang mga paa ko. Napagtanto ko na kontrolado ni Aurora ang kapatid ko. Inis na inis ako noon at alam ko na iinis na rin ng mga nakikinig sa akin. Alam ko ang sinasabi ng iba na bakit hindi ko natapusin pa. Bakit paligoy-ligoy pa ako. Ngunit kung kayo ang nasa posisyon ko, marahil ganun din ang nangyari sa inyo. Yung tipong mapapaisip ka na lang kung magagawa mo pa bang makatakas o matatalo pa kaya si Aurora. Malakas kasi siya, hindi pangkaraniwan. Dalubhasa na siya sa larangan ng pambabarang. Samantalang ako, baguhan lang. Awang-awa ako sa kapatid ko. Takot na takot kasi siya at kita ko yun sa mga mata niya. Walang makakalabas dito ng buhay hanggat hindi niyo ako napapatay. Dalawa lang naman ang kahihinatnan ng lahat. Mamamatay ako o kaya naman ay kayo. Tumawa muli si Aurora na tila isang baliw. Gigil na gigil ako sa pagtawa niya. Kaya naman umusal ako ng orasyon na dahilan para bigla siyang manahimik. Nagsuka siya ng iba't ibang klase ng uod. Nang dahil sa ginawa ko, natahimik siyang bigla. Binalingan naman ng anak ni Aurora si Thea. Sinakal niya ang kapatid ko. Grabe, ang lakas niya din ate. Nasasakal na ako. Pakiusap, bitiwan mo na ako. Sige anak, patayin mo yan. Halika ditong babae ka. Kala mo ba palalampasin ko ang ginawa mo? Bigla akong hinila ni Aurora. Nang hawakan niya ako, agad kong pinilipit ang kamay niya tsaka ko siya sinuntok sa sikmura. Matapos nun ay sinipa ko siya sa balakang at namilipit siya sa sakit. Mabilis kong binalikan si Thea. Hinampas ko sa leeg ang anak ni Aurora. Kaya naman nawalan siya ng malay. Agaw hininga na ng mga oras na yon si Thea. Ate, sa likod mo! Pagsigaw nun ni Thea ay bigla niya akong niyakap. Sinalo niya ang pag-atake ni Aurora. Nakita ko na tinamaan siya ng patalim sa likuran. Mabuti na lang dahil hindi yon malalim. Agad kong inalalayan ng kapatid ko. Pinaupo ko muna siya at tinalian ko ang sugat niya. Samantalang si Aurora naman ay pinuntahan ng anak niya. Huwag mong ipipikit ang mga mata mo ha. Maliwanag ba? Makakatakas tayo dito. Pangako yan ni ate. Ngumiti naman sa akin si Thea. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinahid ang luhang umaagos doon. Oo naman ate, malayo ito sa bituka. Kaya ko ito, basta wag mong hayaan na mapano ka ha. Nangako ako kay Thea at agad kong binalikan si Aurora. Pilit niyang ginigising ang kanyang anak at hindi niya napansin ang pagsugod ko. Agad kong dinampot ang buntot pagi at sinakal ko yon sa leeg niya. Anong ginawa mo sa anak ko? Papatayin kita at tatanggalan ng ulo! Tandaan mo yan! Talaga ba? Baka ikaw ang pugutan ko dyan. Tandaan mo, konting higpit ko lang, putol ang ulo mo. Unti-unti kong hinihigpitan ng buntot pagi sa leeg niya, ngunit nagawa niya pang manlaban. Siniko niya ako sa sikmura ko, kaya naman nabitiwan ko siya. Ngunit hawak ko pa rin ang buntot pagi. Pinalipad niya sa harapan ko ang mga karayom, kaya naman mabilis ko yung iniwasan at hinataw ko sa kanya ang buntot pagi. Nang matamaan sa likuran si Aurora, labis niya yung dinaing. Itim na taglay, iyong lakas ay pagsamahin. Babae sa harapan ay iyong pahirapan. Hindi ko inaasahan ang pag-usal niya ng orasyon, kaya naman napaupo ako sa lupa. Suka ako ng suka ng iba't ibang maliliit na insekto. Bukod pa ron, sinuka ko rin ng napakalaking karayom. Karugtong nun ay may kasamang itim na likido. Hinang-hina na ako ng mga oras na yon. Para bang lahat ng lakas ko ay nawala na lamang. Tuloy-tuloy si Aurora sa pag-oorasyon ng mga oras na yon at alam kong tutuluyan niya ako kapag hindi ko siya kinontra.
Kaya naman kahit nanghihina, umusal ako ng orasyon. Tumindig ako at tumingin sa kapatid ko. Kita ko na nanghihina na rin siya. Kaya naman si Thea ang ginawa kong inspirasyon. Inang kalikasan, dasal ko'y dinggin. Diyos amang nasa langit, parusahan nawa ang babaeng ito. Tapusin ang kanyang kasamaan at ipadanas ang nagliliyab na apoy. Napasigaw si Aurora sa mga sinabi ko. Unti-unti siyang umatras at pilit ginigising ang kanyang anak. Alam ko noon na tatakas sila, kaya naman ginawa ko ang mabilisang pambabarang at nagawa kong mapaslang ang anak ni Aurora. Galit na galit si Aurora dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi niya naman ako magawang labanan, lalo na at maging siya ay nilagyan ko ng sumpa. Inalis ko ang boses niya at sa puntong yon hindi na siya makakapagsalita pa. Bukod pa ron ay tinubuan siya ng sugat-sugat sa buong katawan niya. Hindi ko tinigilan si Aurora hanggang sa gumagapang na siya sa lupa. Minuto lang ang lumipas na wala ng hininga si Aurora gaya ng kanyang anak. Nang dahil sa nangyari, natapos ang kasamaan ni Aurora. Gayunpaman, upang makasigurado, sinunog ko ang bangkay nilang dalawa. Mabilis ko ring sinira ang bertud ni Aurora. Matapos kong mapatay ang mag-ina, binalikan ko si Thea kung saan ko siya pinaupo. Nakita ko na wala na siya noong malay. Ngunit nang pinulsuhan ko, laking pasasalamat ko dahil buhay pa ang kapatid ko. Dali-dali ko siyang binuhat at gabi na ng mga oras na yon. Nang nasa kalagitnaan na ng kalsada, bigla akong nawala ng malay. Nang magising ako, nasa isang bahay kami na di pamilyar sa akin. Inilibot ko ang aking paningin. Sa pagtingin ko, kaibigan pala ni Tia ang nakakuha sa amin. Sinabi niya na nakita niya sa kanyang pangitain ang nangyari sa aming magkapatid. Kaya naman dali-dali niya kaming pinuntahan. Nang magising si Thea, ngumiti siya sa akin at nagyakapan kaming dalawa. Ginamot ng kaibigan ni Tia ang mga sugat na aming natamo. Nang gumaling kaming magkapatid, nagpasya kaming umuwi na. Maraming salamat po sa pagligtas sa amin. Utang po namin sa inyo ang aming buhay. Labis kaming nagpasalamat sa ginawa ng kaibigan ni Tia. Sinabi niya naman sa amin na tumupad lamang siya sa kanyang pangako. Bago kami umalis ni Thea, ibinigay niya sa amin ang kwadernong pagmamayari ni Mama. Wika pa niya sa amin, nakita niya raw yon sa bahay nila Aurora. Nagpasalamat naman kaming muli ni Thea at tuluyan nang umalis doon. Pag-uwi sa bahay, kaagad kaming nagtirik ng kandila. Nag-alay kami ng dasal para kina Tia at sa mga magulang namin. Sa wakas natapos na rin ang kalbaryo natin. Wala na ang kampon ng kasamaan na nagpapahirap sa ating buhay. Nagyakapan kami ng kapatid ko, ngunit bigla siyang nagsalita. Ate, basahin natin ito oh. Nakita ko rin ang kwadernong yan noon kay Mama. Baka nagsasabi talaga ng totoo si Aurora. Natahimik ako sa sinabi ni Thea. Agad kaming umupo at inalam ang kasagutan sa aming katanungan. Binasa namin ang mga nakalahad at nalaman namin na totoo nga ang mga sinabi ni Aurora. Buntis siya at namatayan ng 2 anak nang dahil kay Mama. Kaya pala ganun na lang ang galit niya. Nalaman namin noon ang nakaraan sa pagitan ng aming magulang at ni Aurora. Tama siya, kasintahan siya noon ni Papa. Ngunit nabuntis si Mama at mas pinili ni Papa ang pamilya namin. Dahil sa nangyari, nakunan si Aurora. Napabayaan niya ang 2 niyang anak at binawian ng buhay. Gulat na gulat kami sa aming nalaman. Ngunit ang mas ikinabigla pa namin nang mabasa namin na si Tia nga ang bumarang kay Mama. Nakalahat na naiinggit noon si Tia Amalia kay Mama, kaya nakipagtulungan siya kay Aurora. Umamin daw mismo si Tia sa aming ina ayon sa tala-arawan ni Mama. Totoo pala ang lahat ate, ngunit wala na ring saysay ang lahat ng yan. Tahimik na tayong mabubuhay at may babaon na lang sa limot ang lahat. Sana lang masaya na sila kung nasan man sila ngayon. Napangiti ako sa sinabi ni Thea. Nagsimula kaming muli ng bagong buhay. Nakapagtapos si Thea sa kolehiyo sa kursong nursing. Samantalang ako naman ay nagpatuloy sa negosyo. Kalaunan, naging maayos ang negosyo ko at nanumbalik ang sigla ng aming buhay. Hindi ko na noon nagawa pang mag-asawa. Tumanda akong dalaga at itinuon ko na lamang ang oras ko kay Thea.
Marami ang nangyari sa amin at sa lahat ng yun, marami akong aral na natutunan. Isa na roon ay ang pagiging mapagkumbaba. Ugaliin nating magpatawad kesa gumanti. Sa ngayon, nagbabantay na lang ako sa mga pamangkin ko na mga anak ni Thea. Masaya ako sa buhay na meron ako kahit hindi ako nakapag-asawa. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Miss Winnie. Sana napulutan po ito ng aral. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Ako po si Miss Winnie na nagsasabing hanggang sa muli at salamat sa inyong pakikinig.